Patuloy na humahatak ng atensyon ngayon mga kababayan, itong isang Japanese national sa buong mundo mga kababayan ha. Itong si Shunichi Fujiki mga kababayan. Isa itong senior researcher ng International Research Institute of Controversial Histories. Kamakailan, kasabay sa pag-iisang taon ni Presidente Digong sa dahig mga kababayan, ay nagsalita ito si Fujiki sa harap ng United Nations Human Rights Council, kung saan nananawagan siya mga kababayan na papalayain ito si President Duterte, at naniwala siya na ang nangyayari, ang pagpaaresto at pagpakulong ni Presidente Duterte mga kababayan, ay isang labag sa batas. Kagaya din sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ang isip nito ni Fujiki, ayon sa kanya, hindi dumaan sa alinmang korte dito sa ating bansa. Naniniwala siya na walang due process o labag sa batas ang ginagawa ng dati nating presidente sa sariling administrasyon mga kababayan. Ha? Naniniwala siya na walang karapatan o walang kapangyarihan ang International Criminal Court na manghihimasok sa internal legal policy sa bansang Pilipinas. Mantakin mo yan mga kababayan ha. Isang Hapon na dayuhan ha. Naisip niya itong mga ganitong mga bagay, itong mga ganitong pangyayari. So isa itong hamon sa Korte Suprema natin mga kababayan na gumawa ng karampatang hakbang tungkol dito sa nangyayari kay Presidente Duterte mga kababayan. Kasi patuloy itong umani ngayon ng international recognition. Hindi lang sa Amerika, sa Europa, sa buong mundo mga kababayan. Kasi member ito ng United Nations Human Rights Council. Nananawagan siya sa lahat ng mga member dito sa United Nations Human Rights Council na bigyan pansin itong nangyari kay Presidente Duterte mga kababayan. Mayroon kayang magandang patutunguhan itong advokasya niya, kasi hanggang ngayon mga kababayan patuloy niyang ipinanawagan itong nangyayari kay Presidente Duterte. Korte Suprema natin talaga ang may kapangyarihan na bumalangkas nito, susuri dito, o ano ba talaga yung tunay na stand dito sa Philippine government hinggil dito sa nangyari kay Presidente Duterte na dati nating Pangulo. Nagbigay ng karangalan, ipinagtanggol yung milyon-milyong mamamayang Pilipino laban sa illegal na droga, na kung saan iyon ang ginawang dahilan nitong mga mangilan-ilan lang mga kababayan ha. Mangilan-ilang mga kritiko dito kay Presidente Duterte. So malinaw sa advokasya dito ni Fujiki mga kababayan, naniwala siya na labag talaga sa batas ang ginawa ng International Criminal Court. In behalf of the million of Filipinos who supported former President Duterte, maraming salamat po Mr. Shunichi Fujiki sa pambihira mong advokasya na napuna mo, napansin mo at napakiramdaman mo ang tunay na nangyayari dito sa aming bansa. So thank you so much Mr. Shunichi Fujiki.